Bago pa man bumagsak ang mga unang rocket sa Tehran, nagpadala na ng malinaw na mensahe ang mga lider ng Iran sa mga kalapit bansa nito sa Gulpo. Kung aatakehin ng Iran, ang kanilang tugon ay hindi isang katumbas na ganti, kundi isang bagyo ng kaguluhan na kakalat sa buong rehiyon. Sinabi nila ito ng diretsahan. Kung kami ay aatakehin, hindi kami tutugon sa paraang simetriko. Susunugin namin ang lahat sa paligid. Mga paliparan, mga daungan ng langis, mga hotel, mga pantalan, lahat ng nagkokonekta sa inyo sa pandaigdigang ekonomiya. At ang mga nangyayari ngayon ay nagpapakita na ang babalang iyon ay hindi isang hungkag na banta. Ayon sa mga source mula sa New York Times, sa linggo bago sumiklab ang digmaan, maraming opisyal mula sa Tehran ang naglakbay sa mga kalapit bansa upang iparating mismo ang mensaheng ito. Simple lang ang nilalaman. Kung aatakehin ang Iran, ang buong rehiyon ay madadamay. Lubos na naunawaan ng mga gobyernong Arabo ang kabigatan ng babalang iyon at paulit-ulit na nanawagan kay Pangulong Donald Trump na magtimpi. Ngunit sa huli, hindi na bago ng mga panawagang iyon ang desisyon para sa digmaan. Matapos magsimula ang kampanya, nagsagawa ang Amerika at Israel ng malawakang airstrike sa humigit kumulang 10,000 target sa teritoryo ng Iran. Ang sistema ng depensa sa himpapawid ng Tehran ay halos nawasak. Ang kanilang hukbong dagat ay halos naparalisa. Maraming pangunahing miyembro ng command and control ng militar ang napatay, kabilang na si Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Ang bilang ng mga ballistic missile na inilunsad ng Iran ay bumaba ng 90% kumpara sa unang araw ng labanan, habang ang mga drone ay bumaba ng mahigit 80%. Nag-deploy ang Washington ng mahigit 50,000 sundalo, 2 aircraft carrier at maraming barkong pandigma sa rehiyon. Ayon sa pahayag ng militar ng US, maaaring magpatuloy ang kampanya sa loob ng maraming linggo na may napakababang panganib sa mga piloto ng Amerika. Ang unang linggo ng digmaan ay gumastos ang Washington ng humigit kumulang $6 bilyong, kung saan $4 bilyong ay para lamang sa mga interceptor missile. Para sa isang high-intensity na operasyong militar, ang halagang ito ay teoretikal na itinuturing pa ring katanggap-tanggap. Kung titingnan lamang ang balanse ng militar, ang larawan ay nagpapakita na ang Iran ay dumaranas ng isang kabuuang pagkatalo. Ngunit hindi kailanman itinakda ng Tehran ang layuning manalo sa tradisyonal na kahulugan ng militar. Sa mga lider ng Iran, mayroong isang ganap na kakaibang diskarte. Hindi kailangang talunin ang kalaban sa larangan ng digmaan. Sapat nang gawing masyadong magastos sa politika ang digmaan upang mapilitan ang Washington na huminto. Ang estratehiyang iyon ay tinawag na Operation Madman, Operasyong Baliw. Isang senior advisor sa tagapangulo ng Parlamento ng Iran ang nagsabi nito ng diretsahan sa isang audio recording na inilabas sa mga unang araw ng digmaan. Alam namin na labis na nag-aalala ang Amerika sa isang regional na digmaan. Ang kanilang ekonomiya ay maaapektuhan. Ganoon din ang kanilang mga kaalyado. Ang aming plano ay palawakin ang digmaan at pahabain ito sa paglipas ng panahon. Ito ang pinakamalakas na suntok na maibibigay namin kay Trump at wala kaming ibang pagpipilian. Ang estratehiyang iyon ay hindi basta-basta lumitaw. Matapos ang mga nakaraang pag-atake ng US at Israel sa mga pasilidad na nuklear ng Iran noong 2025, si Supreme Leader Ali Khamenei ay nakabuo ng isang konklusyon. Ang susunod na digmaan ay hindi maiiwasan. Ang mahalaga ay hindi kung magkakaroon ng digmaan o hindi, kundi kung paano dapat maghanda ang Iran na lumaban kapag nawalan na sila ng kontrol sa himpapawid. Ang mga pasilidad na nukleyar sa ilalim ng lupa tulad ng Fordow, Natanz at Isfahan, ayon sa pagsusuri ng isang research center, ay karamihang nakaligtas sa mga naunang pag-atake.
na nagtulak sa programang nuklear na mas lalong ibaon sa ilalim ng lupa. Mula rito, sinimulan ng mga strategist ng Iran na pag-aralan ang isang kahinaan sa sistema ng interes ng Amerika sa gitnang silangan. Hindi kailangang wasakin ng Washington ang Iran sa anumang paraan, ngunit lubos nilang pinahahalagahan ang katatagan ng rehiyon, katatagan ng langis, katatagan ng kanilang mga kaalyado, at katatagan ng mga pandaigdigang ruta ng kalakalan. Lalo na, anumang krisis na direktang nakakaapekto sa mga botanteng Amerikano ay maaaring maging pampulitikang panggigipit kay Pangulong Donald Trump. Kaya nagpasya ang Tehran na doon mismo tumira. Pinag-aralan nila ang mga karanasan ng Iraq at Afghanistan, mga digmaan kung saan ang mas mahinang bansa sa militar ay sa huli nakamit ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng pagpapagod sa mas malakas na kalaban sa aspetong pampulitika. Pagkatapos ng 2025, opisyal na lumipat ang Iran sa isang doktrina ng malawakang paggamit ng mga rocket, drone at panggigipit sa enerhiya upang pahabain ang digmaan hanggat maaari. Ang plano ay binuo sa 3 yugto: panggigipit sa Israel upang maghasik ng panloob na pagkakawatak-watak sa pamumuno ni punong ministro Benjamin Netanyahu, pag-atake sa mga base ng US upang direktang pataasin ang gastos ng digmaan para sa Washington, at sa huli, pag-atake sa mga infrastrukturang sibilyan ng mga kaalyado ng US sa rehiyon upang pilitin ang mga gobyernong Arabo na gumanti ng panggigipit sa White House. Ang sentro ng buong plano ay ang kipot ng Hormuz, ang lalamunan ng pandaigdigang ekonomiya ng enerhiya. Si Ali Khamenei mismo ang nagtayo ng isang 4 na antas na sistema ng paghalili sa command structure upang matiyak na magpapatuloy ang estratehiya kahit na mapatay ang mga pinuno. Kasabay nito, nagpadala rin ang Tehran ng mga diplomatikong babala sa mga bansa sa Gulpo bago ang digmaan. Hindi dahil sa paggalang, kundi upang bigyan sila ng oras na pag-isipan ang kanilang mga pagpipilian, pilitin ng Washington o tanggapin na lulubog kasama nila sa isang rehiyonal na digmaan. Nang bumagsak ang mga unang rocket sa Tehran noong Pebrero 28, ang buong plano ay isinaaktibo. Inatake ng Iran ang mga infrastrukturang pang-enerhiya ng Saudi Arabia, Qatar at Bahrain. Kinailangang itigil ng Qatar ang produksyon ng liquefied natural gas matapos tamaan ng isang drone ang isang pasilidad ng enerhiya. Nasunog ang Fujairah Oil Industrial Zone sa Dubai, habang ang isang daungan sa Bahrain at isang base ng US sa Kuwait ay inatake rin na ikinamatay ng 6 na US military reservist. Lahat ng mga ataking ito ay nakatuon sa iisang layunin: itulak pataas ang pandaigdigang presyo ng langis. Sa unang linggo pa lang ng digmaan, tumaas ng halos 7 sentimo kada litro ang presyo ng gasolina sa Amerika at ang presyo ng langis ay lumampas sa sino 119 bawat bariles, ang pinakamataas mula noong 2022. Kapag tumataas ang presyo ng gasolina, nakikita ito ng mga botanteng Amerikano mismo sa mga gasolinahan. Nakikita ito ng Kongreso sa mga gastusin sa budget at nakikita ito ng mga kaalyado ng Washington sa kanilang mga nasusunog na infrastruktura. Mabilis ding sumali sa laban ang Hezbollah sa Lebanon sa pamamagitan ng mga pag-atake sa Israel. Habang sa Iraq, nagsimulang mag-recruit ng mga voluntaryo ang mga proxy force ng Iran para sa mga operasyon laban sa mga base ng US. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang pangkalahatang estratehikong larawan, gawing isang matagalang sona ng kawalang tatag ang gitnang silangan, kung saan ang digmaan ay hindi mabilis na matatapos kundi magiging isang pampulitikang pabigat kay Pangulong Donald Trump. Matapos ang unang linggo, hindi pa nakakamit ng Iran ang tagumpay sa militar, ngunit nagsimula ng maramdaman ang panggigipit sa Washington.
Sa konteksto ng papalapit na midterm election sa Amerika, anumang matagalang digmaan ay maaaring maging isang pampulitikang panganib. At iyon mismo ang pinupustahan ng Tehran. Maaaring mapagod ang Amerika bago maubusan ng mga rocket ang Iran. Ipinapakita ng mga survey na karamihan sa mga Amerikano ay ayaw masangkot sa digmaang ito. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina linggo-linggo, parami ang mahihirap na tanong na ibinabato ng Kongreso at ang Partidong Republikano ay nahaharap sa panggigipit na mag-apruba ng karagdagang budget para sa isang kampanya na wala pang nakikitang katapusan. Ang pinakamalaking problema para sa Washington ngayon ay hindi lamang ang gastos sa militar, kundi ang pakiramdam na nagsimula ang digmaan bago pa magkaroon ng isang malinaw na plano kung paano ito tatapusin. Ito mismo ang puwang na sinusubukang palalimin ng Tehran. Mula sa panig ng US, ang lumalabas na imahe ay isang kampanya na pabago-bago ang layunin. Minsan, pinag-uusapan ang tungkol sa isang pag-aalsa sa loob ng Iran. Pagkatapos ay idedeklara na hindi sila interesado kung sino ang mamumuno sa Tehran. Pagkatapos ay magsasabing sila ang pipili ng bagong leader para sa Iran. At pagkatapos ay babalik sa paghingi ng walang kondisyong pagsuko. Ang mga magkakasalungat na mensaheng iyon ay lalong nagpakumbinsi sa kalaban na bagamat may napakalakas na puwersa ang Washington, kulang naman ito sa isang malinaw at nagkakaisang definisyon ng tagumpay. Samantala, ang Tehran ay kumikilos sa ganap na kabaligtaran na direksyon. Pumasok sila sa digmaan na may isang senaryo na inihanda na noon pa na binubuo ng 3 yugto ng pagtindi, 4 na antas ng paghalili sa sistema ng pamumuno at isang serye ng mga diplomatikong babala na ipinadala sa mga kalapit bansa bago pa man magsimula ang putukan. Ito ay hindi na isang biglaang reaksyon, kundi isang survival plan na nainsayo na para sa pinakamalalang sandali. Kaya ang digmaan ngayon ay tila isang karera tulad ng paglalarawan ng maraming dating general ng US. Ang tanong ay hindi na kung sino ang mas malakas, kundi kung kaya bang wasakin ng US at Israel ang arsenal ng mga rocket, drone at sistema ng asymmetric warfare ng Iran ng sapat na bilis bago lumampas sa sukdulan ang panggigipit sa ekonomiya, panggigipit mula sa mga kaalyado at panggigipit sa politika sa loob mismo ng Amerika. Gayunpaman, ang plano ng Iran ay mayroon ding mga malinaw na kahinaan. Ang unang kahinaan ay ang kipot ng Hormuz. Ito ang sentral na alas ng buong estratehiya. Kung mawawala ang kakayahang sakalin ng rutang ito ng enerhiya, agad na mawawala sa Tehran ang pinakamalaking kasangkapan nito para sa panggigipit sa pandaigdigang ekonomiya. Kapag naging sapat na ang kakayahan ng Washington na protektahan ang mga oil tanker, in-neutralize ang mga coastal missile site at magtayo ng mga alternatibong ruta, ang buong Operation Madman ay mawawalan ng saysay. Kapag nangyari iyon, bababa ang presyo ng langis, hihina ang pampulitikang panggigipit kay Pangulong Donald Trump at mabilis na babagsak ang posisyon ng Tehran sa negosasyon. Kaya napipilitan ng Iran na kumapit sa Hormuz na parang kumakapit sa huling salbabida. Ngunit ang mas malaking panganib ay hindi nasa karagatan, kundi nasa loob mismo ng kapangyarihan ng Iran. Ang kasalukuyang plano ay hindi talaga nagliligtas sa bansa sa malawak na kahulugan, kundi pangunahing nagpapahaba ng pagkakataong mabuhay para sa naghaharing uri ng Islamic Revolutionary Guard Corps at ng mga clerical na leader. Ang lakas militar na inipon ng Tehran sa loob ng maraming dekada ay unti-unting winawasak araw-araw. Ang mga magtaong nagtayo ng network ng pananakot, ng programang nuklear, ng sistema ng mga proxy force at ng doktrina ng rehiyonal na digmaan ay maaaring patay na o sila na ang susunod na target. Ang listahan ng mga kahalili
ay maaaring pumuno sa mga puwang sa papel, ngunit hindi nito mapapalitan ang karanasan, mga koneksyon sa kapangyarihan at ang institutional memory na naipon sa loob ng maraming dekada. Kaya, habang tumatagal ang digmaan ng walang kasunduan, lalong nawawala sa Iran ang mga mismong kasangkapan na dating tumulong sa kanila upang mabuhay. Ang lamat na iyon ay nagsimula ng lumitaw sa publiko. Si Pangulong Masoud Pezeshkian ay humingi ng paumanhin sa mga bansa sa Gulpo para sa mga pag-atake ng rocket at drone at nangakong magpipigil. Ngunit ang paumanhin na iyon ay agad na sinalubong ng matinding pagtutol mula sa mga hardliner. Si Hamid Rasai ay hayagang binatikos siya bilang mahina at hindi katanggap-tanggap. Habang si Chief Justice Gholam Hossein Mohseni Ejei sa parehong araw ay nagbigay ng senyales na magpapatuloy ang mga pag-atake laban sa mga bansang nagpapahintulot na gamitin ang kanilang teritoryo upang atakihin ang Iran. Ito ay isang napakalinaw na larawan ng dalawang sentro ng kapangyarihan na patungo sa magkaibang direksyon. Ang isang panig ay gustong bawasan ang rehiyonal na tensyon, habang ang isa naman ay naniniwala na ang pagtindi ng labanan ang tanging paraan upang mapanatili ang kanilang alas. Habang inilalantad ng digmaan ang tunay na istruktura ng kapangyarihan, ang boses na nagpapasya ay wala na sa sibilyang burokrasya kundi kumikiling na ng husto sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Ang pag-angat ni Mojtaba Khamenei sa posisyon ng Supreme Leader ay lalong nagpagawa sa issue ng pagiging lehitimo na maging mas sensitibo. Sa likod niya ay ang makinarya ng kanyang ama at ang suporta ng IRGC. Ngunit hindi iyon sapat upang alisin ang pakiramdam na ang sistema ay nagkakaroon ng anyo ng isang pagpapasa ng kapangyarihan na tila namamana. Sa mata ng maraming matataas na kleriko, ito ay isang seryosong problema dahil ang mismong Rebolusyong Islamiko noong 1979 ay nagpabagsak sa isang monarkikal na modelo ng kapangyarihan. Habang ang pinakamataas na puwesto ay hindi pa lubos na kinikilala ng buong sistema, bawat airstrike ng US ay hindi lamang nagpapahina sa kakayahang lumaban ng Iran, kundi nagpapalalim din sa mga lamat sa naghaharing istruktura. Bukod sa palasyo ng kapangyarihan, may isa pang salik na mas mahirap hulaan, ang mga lansangan ng Iran. Pumasok ang bansa sa digmaan sa isang estado ng matinding kawalang kasiyahan sa lipunan matapos ang isang madugong crackdown noong Enero. Sa kasalukuyan, wala pang malawakang pag-aalsa na sumiklab, ngunit hindi nangangahulugang nawala na ang panganib. Kapag humaba ang digmaan, tumaas ang mga presyo, nasira ang infrastruktura, at nagpapadala ng magkakasalungat na senyales ang naghaharing makinarya. Maaring palakihin ng presyon mula sa lipunan ang anumang lamat sa politika at gawin itong isang tunay na krisis. Ito ay isang banta na hindi kayang kontrolin ng Tehran gamit ang mga rocket o mga diplomatikong tawag sa telepono. Ang mga bansa sa Gulpo ay nahuhulog din sa isang mapait na kabalintunaan. Sa pangalan, sila ay mga kaalyado ng Amerika, ngunit sa katotohanan, sila ang direktang nagbabayad para sa isang digmaan na sila mismo ang umaasang hindi sisimulan ng Washington. Ang kanilang infrastrukturang pang-enerhiya ay nasa panganib. Ang turismo ay paralisado, ang mga pamilihang pinansyal ay nanginginig, at ang panggigipit na protektahan ang kanilang mga interes sa ekonomiya ay lalong lumalaki. Kaya habang ginigiit nila ang US na tapusin na ang digmaan, hindi rin nila maiaalis ang posibilidad na sila mismo ay mas malalim na makisangkot kung makita nilang lumalagpas na sa sukdulan ang banta mula sa Iran. Ito ang nagpapampaliwanag kung bakit si Pangulong Masoud Pezeshkian ay patuloy na tumatawag upang pakalmahin ang mga kalapit bansa, habang kasabay nito, ang mga rocket at drone mula sa Iran ay patuloy na lumilipad patungo sa mga target sa rehiyon. Ito ay isang kabalintunaan
na halos wala sa katwiran. Isang direksyon ang sinasabi at ibang direksyon naman ang tinatahak ng kanilang mga armas. Sa mga gilid ng digmaan, ang Pakistan, Iraq at Lebanon ay nagiging mga pangalawang chessboard, ngunit hindi sila maliit. Hindi pa direktang nakikialam ang Pakistan, ngunit anumang senyales ng suporta para sa kanilang mga kasosyo sa Gulpo ay nagpapahinto sa Iran. Dahil ang Islamabad ay isang bansang nukleyar at may mahabang hangganan din sa Iran. Ang Iraq ay patuloy na nagsisilbing daanan para sa impluwensya ng Tehran, kung saan maaaring atakihin ng mga Shia militia ang mga base ng US, habang ang gobyerno ng Baghdad ay walang sapat na kakayahang kontrolin ang lahat ng armadong grupo sa bansa. At sa Lebanon, ang Hezbollah ay halos agad na naitulak sa frontline. Ang problema ay pagod na ang lipunang Lebanese sa digmaan at ang gobyerno sa Beirut ay walang sapat na lakas upang ipataw ang kanilang kalooban sa armadong pakpak ng Hezbollah. Kung magpapatuloy ang pagtindi ng labanan, malamang na ang Hezbollah ang magiging isa sa mga puwersang magbabayad ng pinakamalaking halaga. At sa gitna ng lahat ng pagkawasak na ito, may mga bansang nakikinabang. Ang Russia ang pinakamalinaw na halimbawa. Ang matinding pagtaas ng presyo ng langis ay nagbigay sa Moscow ng isang pampinansyal na ginhawa sa panahong nasa ilalim sila ng panggigipit mula sa mga parusa at digmaan. Hindi kailangang direktang makisawsaw ng Russia, ngunit nakikinabang pa rin sila dahil sa merkado ng enerhiya na itinulak pataas ng digmaan. Para sa Kremlin, ito ay halos isang estratehikong regalo. Ang kanilang kalaban ay abala sa gitnang silangan, ang prioridad sa mga parusa ay nahahati at ang kita mula sa langis ay nadaragdagan. Ang Ukraine naman ay nasa isang dalawang panig na sitwasyon. Sa isang banda, ang mataas na presyo ng langis ay tumutulong sa Russia na magkaroon ng karagdagang mapagkukunan. Sa kabilang banda, nagsisimula ng tingnan ng mga bansa sa gitnang silangan ang digmaan sa ibang paraan kapag sila na mismo ang nagiging target ng mga drone ng Iran. Nagbubukas ito ng bagong espasyo para sa kooperasyon sa depensa, lalo na sa larangan ng anti-drone defense, kung saan ang karanasan ng Kyiv ay biglang naging mas praktikal kaysa dati. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng piraso, ang larawan ay nagiging malinaw. Hindi lumalaban ang Iran upang manalo sa klasikal na kahulugan ng militar, kundi lumalaban upang pahabain, guluhin, gawing magastos at gawing pampulitikang pabigat ang digmaan para sa Washington. Ang problema ay bawat araw na ito ay humahaba, kasabay din nitong sinisira ang mismong pundasyon ng kapangyarihan ng Tehran. Kaya, ito ay hindi lamang isang karera sa pagitan ng mga bomba at armas, kundi isang karera sa pagitan ng oras at pagkasira. Kung mauunang maubos ang pasensya ng Amerika, maaaring makaligtas ang Iran. Ngunit kung mauunang magkawatak-watak ang Tehran mula sa loob bago bumaba sa negosasyon ng Washington, ang Operation Madman ay hindi na magiging isang survival plan, kundi magiging isang pagpapakamatay ng buong sistema. Habang tumitindi ang digmaan sa gitnang silangan, isang hindi inaasahang pangyayari ang lumitaw. Ang Ukraine ay biglang naging bahagi ng laban kontra sa mga drone ng Iran. Kinumpirma ni Pangulong Volodymyr Zelensky na humiling ang Washington ng tulong mula sa Kyiv upang harapin ang mga Shahed drone, isang armas na naging simbolo ng asymmetric warfare sa loob ng maraming taon. Ang nakakuha ng pansin ng mga eksperto sa militar ay hindi ang drone mismo, kundi ang gastos sa pag-intercept nito. Habang ang isang Patriot missile ay maaaring nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ang mga anti-drone interceptor system na binuo ng Ukraine ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang libong-libong hanggang libong-libong bawat pagpapabagsak. Ito ay isang napakalaking pagkakaiba sa ekonomiya ng digmaan.
Dahil dito, ipinadala ang mga eksperto mula sa Ukraine sa gitnang silangan upang tulungan ang mga bansa sa Gulpo na magtayo ng murang sistema ng depensa laban sa mga drone. Isang halimbawa na nagpapakita na ang modernong digmaan ay hindi lamang isang karera ng armas, kundi isang karera rin sa gastos. Sa kabilang panig ng chessboard ng geopolitika, ang Tsina naman ay napunta sa isang alanganing sitwasyon. Ang Beijing ang pinakamalaking customer ng langis ng Iran at kasabay nito, lubos na umaasa sa ruta ng transportasyon ng enerhiya na dumadaan sa kipot ng Hormuz. Nang manganib ang kipot na ito at tumaas ang presyo ng langis sa mahigit 2 milyon bawat bariles, direktang naapektuhan ang ekonomiya ng Tsina. Dahil dito, sinimulan ng Beijing na magbigay ng diplomatikong panggigipit sa Tehran upang bawasan ang tensyon at muling buksan ang ruta ng langis. Ngunit ang problema ng Tsina ay halos wala silang magandang pagpipilian. Kung susuportahan nila ang Iran, ang kanilang sariling ekonomiya ang magpapasan ng tumataas na gastos sa enerhiya. Ngunit kung masyado nilang gigipitin ang Tehran, hindi sinasadyang makakatulong ito sa estratehiya ng Amerika na maging epektibo. Habang tumatagal ang digmaan, lalong nagbabayad ang Beijing. Samantala, ang panig ng Amerika ay nahaharap din sa isang estratehikong kabalintunaan. Ayon sa New York Times, ang digmaan ay nagsimula ng mas maaga ng humigit kumulang 12 oras kaysa sa plano dahil sa isang hindi inaasahang intelligence opportunity. Nakatanggap ng impormasyon ang intelligence ng US at Israel na magpupulong ang command and control ng militar ng Iran sa Tehran sa umaga at posibleng dumalo roon si Ayatollah Ali Khamenei. Ang desisyon na umatake ay halos agad na ginawa. Naglunsad ang Israel ng mga cruise missile at hypersonic missile na winasak ang buong complex. Sa aspetong militar, ito ay isang halos perpektong tagumpay. Ngunit ang mismong tagumpay na iyon ay lumikha ng isang hindi inaasahang kahihinatnan. Bukod kay Khamenei at sa mga commander ng militar, sa loob ng complex ay may isang grupo ng mga opisyal ng Iran na dati itinuturing ng Washington na mga posibleng makipagnegosasyon sa yugto pagkatapos ng digmaan. Nang matapos ang pag-atake, karamihan sa kanila ay namatay din. Inilantad nito ang pangunahing kontradiksyon sa estratehiya ng Amerika. Mula sa simula, ang kampanya ay walang malinaw na plano kung paano ito tatapusin. Sa papel, ang mga layunin ng Washington ay kasama lamang ang pagwasak sa programang nuklear na pangmilitar, pag-alis ng kakayahang maglunsad ng mga rocket at pagparalisa sa network ng mga proxy force ng Iran. Ngunit sa mga pampublikong pahayag, patuloy na binabago ni Pangulong Donald Trump ang kanyang mensahe. Minsan nananawagan sa mamamayan ng Iran na mag-aklas. Minsan sinasabing hindi siya interesado kung sino ang mamumuno sa Tehran. Pagkatapos ay idedeklara na sila ang pipili ng bagong leader para sa Iran at pagkatapos ay babalik sa paghingi ng walang kondisyong pagsuko. Ang mga magkakasalungat na mensaheng iyon ay naging dahilan upang kahit sa loob ng administrasyon ng US ay walang pagkakasundo. Sinasabi ng ilang analyst ng CIA na halos walang umiiral na moderate na puwersa sa Iran na may sapat na kakayahang mamuno at makipagnegosasyon sa Washington. Habang naniniwala naman ang iba na maaaring lumitaw ang isang pragmatikong paksyon kung sapat na ang panggigipit ng digmaan. Ang salik ng Israel ay lalo pang nagpakumplika sa estratehikong kalkulasyon. Ibinunyag ng ministro ng depensa ng Israel na si Israel Katz na orihinal na plano ng Tel Aviv na simulan ang kampanya sa kalagitnaan ng taon at itinakda ni punong ministro Benjamin Netanyahu ang layuning alisin si Khamenei mula pa noong katapusan ng nakaraang taon. Ipinapakita nito na ang Israel at ang US ay sa katunayan ay may magkakaibang definisyon ng tagumpay.
Para sa Washington, ang katanggap-tanggap na resulta ay pilitin ang Iran na isuko ang kanilang mga estratehikong programang militar. Ngunit para sa Israel, ang mas malalim na layunin ay ang ganap na pagwasak sa potensyal ng Iran, anuman ang makamit na pampulitikang kasunduan. Ang pagkakaibang ito ay malinaw na nakita nang atakihin ng Israel ang industriya ng langis ng Iran, isang hakbang na hindi ikinatuwa ng Washington dahil maaaring gusto ng US na panatilihin ang infrastrukturang iyon kung sakaling lumitaw ang isang mas palakaibigang gobyerno ng Iran pagkatapos ng digmaan. Sa pangkalahatan, ang estratehiya ng US at Israel ay maaaring hatiin sa tatlong antas ng layunin. Ang pinakamababang antas ay ang pagwasak sa programang nuklear na pangmilitar, sistema ng mga rocket, mga pasilidad sa paggawa ng armas, at network ng mga proxy force ng Iran. Dahil sa kanilang absolutong pangingibabaw sa himpapawid, ang layuning ito ay kasalukuyang hindi nahaharap sa maraming hadlang. Ang pinaka-optimal na antas ay pilitin ng Iran na tanggapin ang isang kasunduan na katulad ng modelong dating ipinataw sa Venezuela, hindi pagbabago ng rehimen, ngunit pagpilit sa kanila na isuko ang mga mapanganib na programang militar. Ang paunang kondisyon para sa senaryong ito ay ang pag-alis sa alas ng Tehran sa kipot ng Hormuz. Kapag nawalan na ng kakayahan ng Iran na impluwensyahan ang merkado ng langis, mawawala sa kanila ang kanilang pinakamahalagang estratehikong baraha. Ang pinakamataas na antas ay ang pagbabago ng rehimen sa Iran, isang ambisyosong layunin, ngunit ito rin ang pinakamapanganib. Hanggang ngayon, ang senaryo ng pagbabago ng rehimen ay hindi pa nangyayari. Ang mga panawagan sa mamamayan ng Iran na mag-aklas ay hindi pa nakakalikha ng isang malawakang kilusan. Gayunpaman, ang mga senyales ng panloob na kawalang tatag ay nananatili. Ang ekonomiya ng Iran ay lubhang humina, ang halaga ng kanilang pera ay bumagsak, at ang mga protesta noong Enero ay nagpakita ng malalim na antas ng kawalang kasiyahan sa lipunan. Kung isang araw ay magsasama-sama ang panggigipit mula sa digmaan, krisis sa ekonomiya at pagkakawatak-watak sa naghaharing uri, hindi maiaalis ang posibilidad ng isang pampulitikang pagsabog. Ngunit ang pinakamapanganib na senaryo ay nasa ibang direksyon, ang magulong pagbagsak ng estado ng Iran. Ito ay isang bansa na may halos 90 milyong tao, maraming grupong etniko, maraming sentro ng kapangyarihan at mga nag-uumpugang armadong puwersa. Kung babagsak ang rehimen ng walang kontrol, maaaring mahulog ang Iran sa isang civil war na tulad ng sa Syria, ngunit sa mas malaking sukat. Ang kahihinatnan ay isang malawakang krisis sa makatao, daluyong ng mga refugee at matagalang kawalang tatag sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Ang pinakapositibong senaryo para sa kanluran ay ang ganap na pagbagsak ng sistemang itinayo pagkatapos ng Rebolusyong Islamiko noong 1979 at ang paglitaw ng isang bagong gobyerno na handang makipagtulungan sa internasyonal na komunidad. Kapag nangyari iyon, ang napakalaking supply ng langis ng Iran ay maaaring bumalik sa pandaigdigang merkado na magpapabagsak ng husto sa presyo ng langis, isang bagay na tiyak na hindi ikasisiya ng Kremlin. Sa kasalukuyang sandali, ang estratehikong larawan ay maaaring buuin tulad nito. Ang Iran ay natatalo ng husto sa larangan ng digmaan, ngunit napapanatili pa rin ang ilang estratehikong alas dahil sa kanilang kakayahang maghasik ng kaguluhan sa rehiyon. Ito ay isang klasikong modelo ng asymmetric warfare. Ipinupusta ng Tehran na ang lipunang Amerikano, ang mga kaalyado ng Washington at ang pandaigdigang ekonomiya ay mapapagod bago maubusan ng determinasyong lumaban ng Iran. Gayunpaman, ang kalkulasyong ito ay nakasalalay sa dalawang pangunahing salik, ang kipot ng Hormuz at ang pagkakaisa sa loob ng mga lider ng Iran.
Kung man-neutralize ng Washington ang Hormuz o kung magkawatak-watak muna ang loob ng Iran, maaaring bumagsak ang buong estratehiya ng Tehran. Sa huli, ito ay tunay na isang karera laban sa oras. Umaasa ang Iran na mauunang mapagod ang mundo. Ngunit bawat araw na nagpapatuloy ang digmaan ay nangangahulugan din na isa pang bahagi ng sistemang itinayo ng Tehran sa loob ng 4 na dekada ang winawasak.